Kabayan, maligayang pagbabalik ho sa Weather Pinas. So alamin natin ngayon ang pinaka-latest na weather update natin. Meron din po tayong update patungkol po sa mga aftershocks nitong mga nakarang mga lindol. Aalamin natin ng mga detalye, pero bago ho natin ipagpatuloy, baka naman ho pwede nyong i-like ang ating update at para tumasok po engagement natin at makaabot sa malaking parte ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa huling pagkatalahon ng Pag-asa, wala ho tayong minomonitor ngayon na kahit anumang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang weather condition po ngayon na nagbibigay ng mga pag-uulan or masamang panahon sa malaking parte ng ating bansa ay ang tinatawag po natin na easterlies at mga localized thunderstorm. So mga kaibigan, ito ipapakita ko sa inyo yung pinaka-live na weather radar natin. Dito makikita natin na very clear po ang ating paligid po ng bansa natin. Ito ho, makikita nyo, wala tayong kahit anumang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Very clear po yan. At ang sinasabi ko sa inyo, easterlies at mga localized thunderstorms ang siya nagpapaulan, nagbibigay ng masamang panahon sa malaking parte ng ating bansa. So sa tinatawag po natin na forecast weather conditions, dyan po sa may Aurora at Quezon, patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So ayan ho, no? Ito ho yung hangin na yan na nakakaapekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. So possible impact niya kung pagka nagkaroon ng malalakas na mga pag-ulan ay yung pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po ng moderate at heavy rains anumang oras. Samantalang sa malaking bahagi naman ho ng Metro Manila, Visayas, the rest ng Luzon, Caraga, Davao Region. Yung mga lugar ho na yan ay patuloy din po makakaranas ng cloudy skies lalo na po ngayong hapon with isolated rain showers at thunderstorms dahil po sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So kitang-kita naman natin, yan yung easterlies na tinatawag natin, nagbibigay ngayon ng masamang panahon sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas. So ang ilang bahagi naman po ng Mindanao, so kung makikita natin wala naman din banta dyan ng bagyo, wala ring namomonitor na southwesterly wind flow. Mainit yung panahon ngayon dahil naman po sa easterlies. Pero itong part po ng Mindanao ay patuloy din makakaranas ng mga pag-uulan at mga isolated rains dahil sa mga tinatawag natin na localized thunderstorms. So ayon sa pagkatala, inaasahan hanggang sa mga susunod na 3 araw ay wala po tayong namomonitor or mamomonitor na panibago pong mga banta ng mga low pressure area or bagyo na posible pong mabuo sa loob at labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, dito naman tayo sa tinatawag natin na banta po ng bagyo na patuloy na nararanasan sa iba't ibang parte po ng ating Pilipinas. Inaasahan po, no, at nung nakarang oras, kanina lamang, ay yumanig po ang 4.1 na lindol sa Balot Island sa may Sarangani. Sarangani, Davao Occidental. Kaninang umaga ng alas 7 ho. At pinag-iingat po yung mga lugar dyan sa banta po ng mga aftershocks. Meron din pong naitala na 6.2 na magnitude na lindol na naramdaman po sa Aras-asan, Surigao del Sur sa Mindanao area. So yung mga lugar dyan, possible pa rin ang mga aftershocks. Kaya naman mag-ingat tayo sa posibleng banta, no? Actually, i-explain, ipapaliwanag ko sa inyo, oras-oras naman po talaga, no? Meron po mga lindol na nararanasan and ayon na rin yun sa pagkatala ng PBOX. May hina lamang. Yung iba kasi hindi na nararamdaman dahil ang madalas lang talagang may impact sa atin yung 4.8 pataas hanggang 7.6 yung talaga matindi yung impact. Itong mga nakarang mga araw lamang ay ilang lindol ang sunod-sunod po. No? Actually, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na sunod-sunod po na malalakas na lindol ang naranasan sa iba't ibang parte po ng ating bansa. Nagkaroon ng magnitude na 4.8 sa Purimao, Ilocos Norte no October 5, 9:45 AM po yan. Nagkaroon naman ng magnitude 4.4 sa Pugo, La Union no October 9. At nagkaroon ng magnitude 4.5 sa Maconacon, Isabela no October 11 naman ho yan. At magnitude na 5.0
sa may Kabangan, Zambales. Nitong nakarang araw lamang po, no? Kahapon ho yan. At meron naman ding naranasan na 6.9 na magnitude na lindol sa may Bogo, Cebu noong October 10. Magnitude 4.1 naman sa may Silago, Southern Leyte noong October 11. At meron namang magnitude 5.1 sa Sipalay, Negros Occidental noong October 7. So meron namang naranasan din na magnitude 4.9 sa Burgos, Surigao del Norte noong October 4 at magnitude 6.2 sa Caguait, Surigao del Sur noong October 10 din ho yan. Magnitude 7.4 sa Manay, Davao Oriental at magnitude 5.8 naman sa Manay, Davao Oriental din. Magkaiba lang po ng oras. Magnitude 6.7 naman sa Manay, Davao Oriental din no October 10 at magnitude 5.5 po no October 11 sa Manay, Davao Oriental. So most of the time nakita naman natin pinakadirektong tinatamaan po ng lindol ang Davao Oriental. So yung mga aftershocks possible pa rin hanggang sa mga susunod po na mga araw. At libo-libo din na itatala po ng PBOX na mga aftershocks. So dapat maging handa at maging alerte po tayo at manatiling ligtas sa bawat oras. Yan lamang update natin sa ngayon. Maraming salamat po.